Breaking news! Naku po, VP Sara Duterte, may malaking problema. Nagsilabasan na ang mga ebidensya. Vice President Sara Duterte, viral matapos ang hindi inaasahang pagbunyag ng mga ebidensyang resibo at ano-ano pang mga patunay sa anomalyang kinakasangkutan nito. Yes mga kababayan, talaga namang super bad news talaga ito sa ating Vice Presidente dahil hindi na niya kayang itago pa kahit kanino man ang mga epekto ng kanyang mga pinaggagawa sa ating bansa. Paano ba naman kasi mga kababayan, lantaran ang hindi umano'y nagsilabasang mga ghost student sa iba't ibang malalaking paaralan na nakakakuha ng mga allowances o tinatawag na school voucher sa gobyerno. Naku po, parang may mali nga talaga dito. Ito malupit mga kababayan, sino kaya ang sangkot sa mga issue na to? Sino kaya ang nakikinabang sa mga allowances na ito? Sino ang dapat managot dito? Sino ang dapat sisihin at sino ang pinagbulan talaga ng mga ganitong problema? Pangulong Bongbong Marcos, ano kaya ang masasabi? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Kasalukuyang iniimbestagahan ng Department of Education Central Office ang umano'y presensya ng mga ghost student sa ilalim ng Senior High School Voucher Program sa 12 pribadong paaralan sa 9 na dibisyon. Nagsagawa ang DepEd ng masusing imbestigasyon sa mga tauhan at opisyal na maaring sangkot sa mapanlinlang na aktibidad na ito, na maaring magresulta sa pagwawakas ng partisipasyon ng isang paaralan sa Senior High School Voucher Program. Bilang bahagi ng marching order ni Pangulong Bongbong Marcos na itaguyod ang transparency at accountability, ang DepEd ay nagsagawa ng mabilis na aksyon upang mapanatili ang integridad ng mga pondo at pagpapatupad ng mga programang ito. Alinsunod dito, nagsimula ang DepEd ng mga recourse action, kabilang ang paghahanda para sa pagwawakas ng akreditasyon ng mga paaralan at pagsama-sama ng mga ebidensya laban sa mga responsableng individual. Sinuri din ng Department of Education ang mga potensyal na legal na hakbang labang sa mga mapatunayang may mga kasalanan, kabilang ang mga parusang administratibo at kriminal, alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ayon sa datos, mahigit kumulang 52 milyong piso ang napunta sa mga di umanong ghost students. Ang mga ulat ng mga undocumented senior high voucher beneficiary ay tinaguri ang ghost student ng ilang opisyal, ay kasintanda ng senior high school program nito mismo na inilunsad noong school year 2016 to 2017. Tinukoy ang mga state auditor noong 2016 to 2017 ang hindi bababa sa 115 kaso ang mga mag-aaral na sinisingil ng maraming beses sa parehong taon ng pag-aaral. Habang ang pag-audit nito noong 2018 ay nagpapakita ng mga paaralan ay nagbalik ng 10.4 milyong piso para sa double billed grantees. Para sa kabuoang balita, panoorin po natin ang video na to para po malaman natin kung ano ang totoo. Makasama natin sa linya ng telepono si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. Tatalakayin natin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at yun nga, yung tungkol dun sa mga ghost students na sinasabi. Oo. Magandang gabi po, Congressman. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang gabi, Jack at Nina, at magandang gabi sa tagapakinig ng iyong programa. Opo. Okay, well, unahin nga po natin itong ghost students kasi ngayon ko lang nabalitaan po ano po ba ang nangyari dito? Meron daw mga kumita, mga private schools dahil po dito sa mga ghost students na ito. Pakipaliwanag nga po, Congressman. Regarding ho dyan sa issue ng ito pong mga ghost students na apparently ay naka-benepisyo daw, ito pong tinatawag na Senior High School Voucher Program. Supposed to be, itong programang ito ay tumutulong doon sa mga senior high school na hindi na kaya i-accommodate ng ating po mga public schools, and then sila po ay magbibigyan ng pagkakataon na mag-enroll sa mga pang-pribadong paaralan. At bilang katulong ating pong gobyerno ay sila po ay mag-undergo or mag-enroll
dito po sa tinatawag na Senior High School Voucher Program. Ibig sabihin, nagbibigay po ng tulong pinansyal o subsidiya ang ating pong gobyerno upang matustusan ang kanilang pag-aaral at makapagtapos na kanila pong senior high school. But unfortunately, Jack at Nina, base po sa naging investigasyon at nagkakaroon na po ng internal probe ang ating Department of Education, meron pong mga na-found out na mga ghost beneficiaries nito pong mga senior high school students, no, na supposedly ay dapat talagang napupunta doon sa mga qualified students entitled to receive this program. And unfortunately, we have, I guess, 9 to 12 schools, private schools, across the country na pinaniniwalaan kasang-sangkot po sa anomalyang ito. Okay, sir, pero yun nga, no, malaki. 2016, tama ho ba? Paano ho natin na-discover po to? Well, of course, unang-una, doon po sa audit, no? Apparently, tumanggap yung mga estudyante, but in truth and in fact, wala naman talaga mga estudyante na naka-enroll doon sa mga pang-pribadong mga paaral na supposed to be ay pinapadala ang ating po mga estudyante para pa mag-aral bilang senior high school. So, dahil dyan, na-found out na more or less 50 million pesos ang nasasayang na pera ng taong bayan at napupunta sa wala, no? Dahil ibig sabihin, wala naman talagang estudyante ang nakinabang dito at yun po yung kailangan natin alamin, no? Kung paano yung skema, yung modus at yung mga irregularidad na kailangan natin alamin sa mas masusing investigation. And that is why we are calling for an investigation and probably the Congress will call for a House investigation para tignan ano yung mga polisiya, ano yung mga programa, ano yung mga remedial legislation na baka sakaling kailanganin upang matugunan at mabigyan ng aksyon ng problemang ito. So, sir, parallel investigation to kasabay nung ginagawa ng DepEd, di ba? Meron silang internal probe din po. Yes, tama ka. Meron silang internal probe at mas maganda siguro magkaroon po ng parallel investigation ang Kamara. Alright. Okay. Mapunta naman tayo sa usapang sir, impeachment. Kamusta yung paghahanda po natin sa impeachment trial po ni VP Sara, sir? Kamusta yung ginagawa? Handa na po ba tayo? Well, handa na po yung mga panel of prosecutors. In fact, linggo-linggo po nagkakaroon po kami ng pagpupulong upang talakayin at of course yung ating magiging paghahanda nito pong magiging impeachment trial. We treat it as if na yung impeachment trial ay mangyayari bukas or makalawa. So mas mabuti po na maging handa anumang oras at hindi ho natin alam na baka magkaroon po ng pagbabago sa magiging desisyon. At least yung mga prosecutors po ay handa po pag nagsimula po ang impeachment trial. So may mga nagtatanong po kung sakali po at ma-impeach nga ang ating ma-convict ang ating vice-presidente po dahil na-impeach na siya sa pwesto. Sino po ang papalit sa kanya? Well, yung papalit po sa just in case na may impeach at ma-convict ang ating pong vice-presidente, malinaw po ang nakasaad sa ating konstitusyon o sa Ligang Batas na ang ating pong Pangulo ay piti ng magiging kapalit. At ang magiging kapalit na ito ay miyembro po galing sa Senado o kaya naman galing po sa House of Representatives. Pero kung titignan natin ang mga kwalifikasyon po ng mga pagiging vice-presidente, halos pareho lang po sila na magiging senador at ang pagiging congressman except doon po sa kwalifikasyon ng edad. Dapat ang isang vice-presidente ay may edad na 40 anyos. So having said that, yun po yung nakasaad sa ating konstitusyon at kung sino man po ang inominate ng ating pong Pangulo bilang papalit na vice-presidente, ayan po ay subject for approval ng House of the Senate at House of Representatives voting separately. At ang required vote po ay simple majority lamang. Okay. Ayun. So hindi automatic kasi may nagsasabi yung Senate yung President. Succession, Senate President, like si Senator Cheese Escudero daw, automatic. So pwedeng hindi siya ang piliin. Kung sakali, hypothetically lang po, the President can choose anyone as long as pasok dun sa requirements na yun. Opo, ganun po yun, sir. Tama po yung pagkakaintindihan namin. Well, tama po. Hindi ibig sabihin na number 3 yung Senate President at number 4 po yung House Speaker. Sila na po yung papalit.
At yung may kapangyarihan po ay ang ating Pangulo mag-nomina at pumili ng magiging Vice Presidente. Okay, nako, maraming salamat po, Congressman Jill Bongalon. Alam ko, marami ng sa mga kababayan natin excited na nga din na mag-start yung impeachment trial. At good luck po, alam ko, naghahanda na nga kayo para sa impeachment trial po na ito. Magandang gabi po.